maganda dapat ituloy-tuloy yan. Nasa ating linya po mabigan ang Department of Education, ang Assistant Secretary for Governance and Operations, Education Governance, si Assistant Secretary Roger Masapul. ASEC Roger, sir, magandang umaga po sa inyo, ASEC. Magandang umaga po, Manong Deo. Ayan, mukhang nga kasama kayo kahapon ni Secretary Angara sa Tacloban. Kailan kayo nakabalik, ASEC Masapul, sir? Kagabi po kami bumalik, Manong Deo. Ayan, nakita po namin talagang pinuntahan niyo yung site, kinausap yung LGU at mga school officials. So sa ganitong pangyayari, ASEC Roger Masapul, may direktiba po ba? Ano po ang mga gagawing pagbabago sa mga policies ng Department of Education, sir? Yes, maraming salamat po sa tanong at yun mismo talaga ang unang direktiba ni Secretary Sani. Secretary Sani na agarang magkaroon ng security, yung audit school, safety and security audit ng mga schools natin. At very specific doon sa school, doon sa San Juan, ay tingnan kasi napag-alaman natin na doon dumaan sa likod yung offender, dala-dala yung baril. At buti na lang may CCTV yung school at nakita na yung palang estudyante na yon nagbihis pa para lang bago gawin yung yung krimen. So ibig sabihin po ay sabi ni Sec Angara, tingnan natin hindi lang sa school na to pero sa buong Pilipinas ano yung mga weaknesses ng aming mga security mechanism sa mga schools natin. At napag-alaman natin na yung San Juan na yung school na yon ay mababa yung fencing at may mga portion na hindi pa maayos yung fencing. Ayan. Sabi nyo, ASEC Roger Masapul, sir, yung isang bata ay yung bang kulay black na may tak-tak na gamit-gamit ng mga involved din sa mass shooting sa Amerika, sa abroad. Ito ba yung medyo rin po yun. Medyo kinikilabutan ako kasi parang nakarating na pala sa Pilipinas yung gano'n na akala ko sa US lang nagkakaroon ng mass shooting sa school na naisahan na tayo dito sa Pilipinas. Di ba may attempt din po sa Cavite noon, ASEC Roger Masapul, a few months ago, pero ito po ay napigil ng PNP bago pa sila magsagawa ng pamamaril. Tama po. Yung sa Roblox naman yun na Roblox. Influensya. At mukhang kung Roblox dun sa Cavite, ayan, ito naman ay Gorbox game, ASEC Roger Masapul, sir. Totoo bang addict daw sa game na ito yung silang pareho ba o yung isa lang? Yung nagsuot ng kulay itim na metatak? Yun po yung informasyon. Pero gamer po talaga sila. Pero hindi ko masiguro kung addict. Pero gamer po talaga sila. Ayun, ibig sabihin, ayan, sabi nila, ayan, addict sa game. Hindi naman addict sa droga, pero sa laro. Pero anyway, ASEC Roger Masapul, sir, ayan, ano pa ang direktiba ni Secretary Sani Angara bukod sa pagigpit sa security? Pagdating po sa mga teachers, ayan, mga estudyante, may gagawin po bang pagbabago o bagong gagawin ang DepEd para hindi lamang yung mga ganitong physical na para sa security, kundi yung values formation po sa mga bata, ASEC Roger Masapul, sir? Tama po. So, yung DepEd po, immediate po yung instruction ni SEC na magbigay muna ng psychosocial intervention sa mga biktima at saka sa mga teachers din po, saka sa mga parents. So, pero isa po sa direktiba ni Secretary Angara at direktiba rin ng ating Pangulo na i-engage natin yung mga parents. Kasi ito ay mga minor. Alam naman natin, Manong, di ba, na sa family talaga nagsisimula yung formation ng values ng mga bata natin. So, sa school po, mayroon na tayong inintroduce po ang Congress ng Good Manners and Right Conduct na subject. At ito po ay atin ang ini-implement. Pero di ba siguro agree ka sa akin na yung values formation nagsisimula dapat yan sa early age po talaga So kaya siyempre magsisimula po talaga sa pamilya. Naglabas po kami ng polisiya yung kaagapay DepEd order. Kaagapay means ito yung mechanism, formal mechanism kung paano natin i-involve ang parents sa schooling ng kanilang mga anak.
Siguro dalas-dalasan din ang Parents Teachers Association meeting, ASEC Roger Masapul sir, para ma-remind din ang mga magulang. Baka busy rin sila sa kanilang mga trabaho at hindi na nagagabayan ang mga bata. Yun na nga po, Manong. Apat na beses yung Parents Teachers Association meeting. Pero ngayon po napapansin namin, madalas based sa report, hindi na magulang ang pumupunta. Mga pamangkin na lang, Nako, mga kapatid, mga kakilala. So hindi na po nakakapagbigay ng update yung ating mga advisors sa kalagayan ng pag-aaral ng kanilang mga anak. Kaya nga po nakita namin yung parang mabutas na yon na kailangang ibalik yung yung partisipasyon ng mga magulang kahit gaano kabili kasi Sabado naman yung yung parents meeting so yun po papaigtingin po natin yung pagbabalik ng partisipasyon ng mga magulang natin sa edukasyon ng mga bata. Ayan, totoo yan. At kung may pagkukulang po ang mga magulang dahil alam na po natin na mga working parents yan, siguro po yung role din ng mga teachers sa ASEC Masapul sir. Sabi nga natin, nung panahon natin, meron tayong good manners and right conduct na subject Baka pwede pong ibalik yan at i-emphasize sa mga siguro mga grade 1, grade 2 ASEC Masapul sir. Opo, actually batas po 'yan, Manong Deo na naisabatas po 'yan ng Kongreso last year po. Batas na Kaya pala yan. implement na po natin 'yan yung GMRC. So, ini-implement na po natin 'yan. Kaya nagre-recruit po tayo ng mga, of course hindi lahat ng teacher pwede magturo ng ganyan, kailangan din po ng training, ng expertise on that. So, kaya nga po ibabalik natin yung pagre-recruit natin sa mga teachers na mayroong kakayanan na magturo ng good manners and right conduct. Dapat tuloy-tuloy yan na ASEC Masapul sir. Kailan pa ba ng training siguro? Additional na training na lang siguro. Pero parang magulang din parang basic sa mga teachers na sana po bago mag-start man lang ng klase muli ay kahit na sabihin natin makukulit ang mga teachers natin, magulang natin, pero dapat ine-emphasize yan. Lalo ang issue ng bullying ASEC Masapul sir. Agree po dyan, Manong Day. So, kaya nga po, ngayon po or tomorrow maglalabas po ng direktiba ang kagawaran na ini-emphasize natin na seryosohin at ipalakasin na pag-i-implement ng ating anti-bullying policy at yung ating child protection policy. So, ito po yung mga existing mechanism. Baka lang ako medyo malamaya ang pag-implement, kaya maglalabas po tayo ng direktiba na miniremind natin ng ating mga kawani sa baba, especially yung mga school authorities na ayusin at palakasin ang pag-implement ang mga mekanismo na to sa pag-i-ensure ng safety ng mga bata. Ayan, natuto po yan. At siguro hikayatin yung mga bata na magsumbong sa teacher, principal, kung sila ay nakaranas ng bullying ASEC Roger, sir. Tama po. Tama po kayo. Pati nga yung teacher ngayon na nabubuli na rin ng mga estudyante. Ay, oo. Lalo na sa high school. Ano po, ha? Ayan. Grabe ang mga bata ngayon. Yung mga nasa high school, teacher, binubuli, inaabangan sa tinatakot paglabas na eskwela. Nung panahon natin, Manong Deo, wala pang cellphone na may camera, no? Kaya pwede nating sitahin yung mga bata. Ngayon, pag sinita mo, baka ma-video ka, mag-viral ka pa. Ayan, isa pa yan. Mayroon na mga deterrent po sa teacher Kaya, of course, nag-iingat din sila. Pero, of course, ang kanilang main function is really to educate. Also, yung ma-form yung values ng mga bata habang nasa school. Totoo yan. At saka siguro binabalansa rin natin ASEC sa DepEd na huwag na masyadong matatakotin yung mga teacher na baka yung bata magsumbong sa magulang, ayan yung magulang magsasampa ng kaso sa teacher. Ganun po ba? Yan nakalungkot kung minsan minsan naiintindi din namin aming mga kaguruan dahil nga may mga president na po may mga magulang na overprotective, hindi mo na inaalam yung pangyayari, kakasuhan agad yung teacher. Kaya nga po, importante na ma-re-engage namin yung mga parents sa school at ma-orient sila on the existing policies ng kagawaran. Tayo nung bata tayo, pag pinagalitan tayo ng teacher, magsumbong ka sa magulang, sabi pa ng magulang, buti nga sa'yo, siguro makulit ka, mga ganun Pagagalitan ka pa. Pagagalitan ka pa. Ayan. So anyway, sana nga po ay maipatupad ka agad, ma-implement ka agad itong mga changes o pagbabago
sa policy ng DepEd ASEC Masapul, sir. So, Tama po kasi yun din po ang direktiba ng ating Pangulo na rebisahin ang mga pulisya natin sa safety ng ating mga paaralan, lalo na yung mga estudyante natin. ayan, may dagdag ko lang, siguro baka yung iba din matatakot yung mga bata na magsumbong. Baka pwede rin pong maglagay ng suggestion box sa principal's office o kaya sa mga classroom, ASEC, sir, para at least kung may mga binubuli dyan through suggestion box, pwede magsumbong doon na hindi sila nakakilala, at least maagapan po ASEC Masapul, sir. Tama, magandang suggestion po yan, Manong Deo, at gagawin po namin, isa-suggest po namin sa ating mga school principal. Ayan, okay. So, hanggang kailan po ang suspension ng classes dito sa San Jose National High School, ASEC Masapul, sir? Until Friday po, hindi lang po yung San Jose na National High School, yung pong may dalaw pang school na katabi niya, halos malapit doon. Sinuspend din po kasi baka may spillover po. Hindi natin alam na baka ito grupo ito ng mga estudyante, baka at nabanggit nga rin po na parang sa conversation ng dalawang batang yon ay mayroon silang misyong gagawin. At ang iniiwasan natin na ito ay may karoon ng spillover sa ibang school. Kaya suspended po yung school na yon, especially dyan sa San Jose. At ngayon po, resume na po yung Tacloban schooling maliban dito sa school na to. So, maganda po yan na preemptive po yung nangyari doon sa suspension ng klase. At kailangan din po makarecover yung mga teachers kasi kahapon po nung kinausap ni Sec Angara, yung principal po, hindi po talaga siya makapagsulat at hagul talaga, na-trauma, ha? Yung na-trauma po yung principal, Manong Leo. Kung nga ang principal na-trauma, di mas lalo yung mga batang nakasaksi mismo dun sa classroom. Ayan po, nung kinausap po ni Sec Angara yung mga bata kahapon, saka yung parent, ang gusto nila ay kahit sila ay makalabas sa ospital, parang ang request ay hindi na muna babalik sa school. So, yan po ay pinaghahandaan po namin at naghahanda po kami ng mga modality, yung distance learning modality muna. Opo. Habang sila po ay hindi pa handang bumalik doon sa physical schooling ng school natin. So, supportahan po ng DepEd yung mga ganong request ng mga biktima at ng mga parents. ASEC Masapul, nasabi nyo kanina na parang mission ito, ha? Yung ba makalaro nila sa Gorbax game, may nag-utos ba sila na gawin ito? O sila ay biktima nga ng bullying? Hindi ko masagot yung una, pero yung anggulo na biktima ng bullying, ini-establish po natin yan, Manong Deo. Wala pa po tayong findings dyan kung talaga bang ito ay ginawa nila dahil naghihiganti lang sila na bully. Wala pa po tayo sa ganong anggulo. Pero of course, pinaiimbestigahan po natin. Baka naman po talaga meron. But right now, hindi pa po conclusive po yung nakita namin doon sa school. Ayan, kasi kung biktima ng bullying, siguro more or less sa mga ipinopost nilang video sa FB, sila ay nagtatarget shooting. Ayan, kung kaklase mo yan, matatakot ka dyan. Hindi mo ibubully yan, di po ba? Kaya nga ako Mandayo, sabi ko nga sa mga anak ko, ako mula nung bata ko, ang nilalaro ko hanggang ngayon, Super Mario. So, ang ganda-ganda nung laro hanggang ngayon, nilalaro ko pa rin yung minsan yung Super Mario. Kasi nakaka ng utak, yung strategy, diba? So, yung iba kasi medyo kaya kung napanood mo yung yung video nung Namarel, Manong Deo, hindi masyado. Pumipitik lang siya ng baril na parang kaharap niya ay monitor ng TV. Ganun ba? Wow. Napanood mo ba yun? Hindi ko pa napanood wala ko na. Parang baliwala lang sa kanya na parang naglalaro sa computer games lang. Parang ganun po yung nakita kong nakita kong at least ganun yung interpretation ko dun sa nakita ko. At yun din ang sabi ng ibang nakapanood nung video. So malaki po talaga ang impluwensya at negative po yung influence ng mga online games na to at alam natin na nangyayari nito sa ibang bansa. Kaya dito sa DepEd sa Pilipinas, una po ito na nagkaroon ng school shooting at medyo massive. Marami pong tinamaan. So, hindi po pwedeng walang gawin po ang kagawaran. Ayan, kung nasabi yung mission ito, ibig sabihin may nag-utos. Sino nag-utos sa ASEC Roger Masapul, sir? Kasi, ang laro po kasi sa Roblox, parang, ang design niya is parang
ira-radicalize mo yung mga naglalaro. At parang because of the design, kahit walang utos, ikaw mismo ay magkakaroon ng idea kung ano ang gagawin mo. So, ganun po nakadesign yung laro. Ganun pala yan? Medyo delikado po talaga at kailangan po talaga ng gabay ng mga magulang natin, ng mga estudyante. Ayan. Anyway, Sec. Roger Masapul, sir, maraming salamat po at sana sa pangunan ni Secretary Sani Angara, direktiba, sana nga po ay ma-implement ka agad itong mga gagawin yung reforms, pagbabago at pagbibigyan ng bagong instruction na policies mula po sa Department of Education, Secretary, sir. Opo, makakaasa po kayo na at siya mismo nga po ay bumaba ka agad doon sa Tacloban at personal na in-inspection ng school at dinalaw yung mga, pati po yung nasa burol ay pinunta na po ni Secretary Angara kahapon. Magkano po ang binigyan na ayuda o abuloy, tulong sa mga namatayan? Nagbigay lang po ng konting tulong muna ang DepEd para doon sa mga magulang at of course may mga partners naman tayo na gusto pa ring magbigay ng mga tulong. Sec. Roger Masapul, sir, maraming salamat. Thank you and good morning. Maraming salamat po. Mga kaibigan, Assistant Secretary for Governance and Operations at Education Governance, Assistant Secretary Roger Masapul. Daming